Hello guys and hello girls! Magandang araw ulit sa inyong lahat. Nandito ulit tayo sa harap ng ating GMDSS console at dito mismo sa ating SSB radio. Actually, ang tamang term or technical term sa equipment na to ay SSB or single sideband radio na mas popular tinatawag natin na MFHF radio. Okay? So ang gagawin natin ngayon ay mag-demonstrate tayo ng daily function test, yung daily unload offload test, and yung weekly na DSC test call to shore station. Okay, so yung tatlo na yan. As per regulations, nire-required na yung equipment mo ay ma-confirm mo araw-araw yung kanyang function, kung yan ay gumagana pa ba. Pati na kasama yung kanyang source of power. Hindi lang yung AC, pati na yung emergency batteries. Okay, so yan ang gagawin natin ngayon. Unang-una, dito muna tayo sa ating daily function test. Okay, lahat ng equipment, kahit anong brand pa yan o anong modelo, may design, kasama sa design yan, provided yan na meron siyang self-test. Okay? So, self-test, ibig sabihin, yung circuit lang niya, dun sa loob mismo ang iti-testing niya na hindi niya kailangan mag-transmit. Dito yan sa unang-una dito sa menu. So again, sa ibang brand, maaaring ibang itsura o ibang pagka-arrange ng menu. So yan ang pag-aralan niya lang. Dito sa akin, GRC, ganito ang itsura. Okay, so sa main menu na, yung selection, pwedeng itong scroll wheel, scroll knob ang gamitin mo or direkta mismo sa kung anong number ang gusto mong gagawin dyan. Yan na mismo ang iselect mo dito sa keypad. Halimbawa, yung function test nito ay nandito sa maintenance, number 6. Diretso na dito pindot sa number 6. Okay? Okay, yun ang lalabas. Maintenance, number 6. So, self-diagnosis. So, sa iba niyan, self-test. Okay. So, sa self-test, enter. Okay, nakaselect na yan eh. Okay. So, enter. Ito. Yan na. So, dito lang ako sa number 5. Blurred, okay? So, number 5, enter. Yan. Dito yan ang selection ulit. Yung anong gusto kong i-testing. Okay? So, mamili na ako, i-select ko yung all para hindi ko na isa-isahin yung transceiver, controller, kung ano pa dyan. So, dito lang ako sa all. Sana all. Okay? Pag select ko nyan, enter. Okay? Ayan, checking na siya. So, lahat, tine-check niya yung lahat ng mga pang design sa circuit dyan, sa loob niya. Okay, so, nag-check siya na wala siyang nilalabas na signal na doon sa antena o doon sa transmitter. So, hindi siya mag-cause ng interference doon sa ibang istasyon. Tapos, abangan mo na lang doon sa printer kasi pag all okay yan, piprint yan dito, yung result niya pag natapos na. Ngayon, kung merong parte dyan sa loob ng kanyang circuit na medyo may diferensya, may lalabas niyan sa halip na okay ay NG or no good. Okay? Ayan. Ayan na, nag-print out na siya. Okay. So, na-print out na. Okay naman lahat. Ngayon, dito na naman tayo sa ating unload offload test. Okay, so ano naman yung unload niyan, sir? Baka ma-unload yung barko natin yan. Okay, so ito yung paraan para ma-check mo yung iyong batteries, yung iyong emergency source of power, which is the batteries. In the event na magkaroon ng blackout or power outage sa barko, mas mapalya yung generator, mawala yung AC power, yung GMDSS equipment mo ay sinusupplyan ngayon ng batteries at ma-confirm mo siya na gumagana at nasa tamang capacity pa, maayos pa yung mga connection. Okay, yan yung gagawin natin ngayon. So unang-una, cancel natin to ha, out na tayo. Mag-select ka ng kasi itong test na ito ay magkakaroon ka ng maigsi lang naman na transmission, isang pitik lang. Hindi ka magbo-broadcast ng ng boses mo or ng telephony. So magpitik ka lang, ipitik mo lang yung handset mo para ma-confirm mo yung capacity na yung battery. So mag-select tayo, dito tayo sa ating telephony. Tapos mag-select tayo ng wag yung distress channel or distress frequency. So magpili tayo ng yung libre na frequency. Halimbawa, ito lang, 16540. Okay. So enter. And siguro familiar kayo sa frequency na yan. Okay, yan yung gamitin natin pang testing.
Malayo naman tayo sa ano eh. Malayo tayo sa Pilipinas, kaya hindi tayo marinig ni Toyang. So, check. Okay, kukunin mo itong handset mo. Dadalhin natin to sa baba para makita natin yung baba. Ito sa ilalim ng aming console ay nandito yung power supply. So, ito yung diagram na dinrawing ko. Yan yung block diagram na dinrawing ko dyan. So, yung ating console na nandun sa taas or pati na yung mga ibang equipment, yung VHF nandun sa harap ng bridge. So, ito yung system. Buong system. Sinusupplyan siya ngayon ng power supply. Ito. Then, yung power supply na yan, dalawa yung pinagkukunan niya ng power. Yung AC, yung galing sa generator, and yung DC power, yung galing sa batteries. Tapos yung batteries naman, siyempre, nakakonect yan sa charger na galing din sa generator, which is ito yon. So, ito yung setup namin sa ibang barko or sa ibang brand, ibang hitsura, ibang sistema dyan. So, pag-aralan nyo lang yung diagram ng inyong buong system. So, ganito yung nangyayari niyan. So, may mga switch yan. By default, yung ating GMDSS system ay powered by AC, yung galing sa generator. So, yan ang naka-default niyan. In the event na ma-blackout, maputol yung AC, so automatic yung galing sa battery, yung DC ang magsusupply. So, ang gagawin natin ngayon para ma-check mo yung battery, ayan, merong ampere meter dyan, tsaka itong voltmeter. So, itanong-tanong nyo lang sa mga engineer kung hindi nyo kabisado ng ibig sabihin yan. So, normally, 24 volts yung battery natin na nagsusupply. Sa ngayon, ang sa amin ay nasa mga 26. 26.1 or point something kasi hindi siya tapat mismo sa guhit. Okay, so, ang gagawin natin ngayon, i-cut off mo yung AC power para makita natin na ang nagsusupply ngayon ng ating GMDSS system, yung console, ay yung galing sa battery lang mismo. Okay? So, ito yung switch. Huwag mong pagsabayin yung dalawang switch ng AC tsaka DC. Isa lang patayin mo, yung AC lang. Tsaka pati na yung charger para talaga, walang nagsusupply ng AC. Kasi pag ito lang pinatay mo, yung charger, nagsusupply pa rin yan doon sa battery mo. Yung battery may kumukuha pa rin ng kuryente or power doon sa AC. So, ang gagawin natin, patayin natin yung dalawang AC. So, tanggalin natin yung connection na yan. Ganyan ang mangyayari niyan. So, ito na lang DC power ang mayroong connection sa ating system. So, yan, bantayan natin ha. Okay. Off yung AC. Off, nag-ilaw yung DC operation. So, ibig sabihin DC. Na yung sure na wala na talagang AC na pumapasok, pati itong sa charger. Sa ibang equipment ha, baka isang console lang or isang switch lang ang meron sa inyo dyan. So, itong sa akin, para sure ako na walang pumapasok na AC, pati itong sa charger na AC, naka-on yung battery. Huwag mong pasabayan ha. Ito lang. So, ayan. Okay. So, umiilaw siya ngayon. Ibig sabihin, yung charger naka-off, yung battery ngayon. So, ayan. Ngayon, para ma-check mo, mag-click ka ng transmission para yung system mo ay gagamit ng pansamantalang gagamit ng power doon sa uhugot ng kuryente doon sa batteries. So, pag i-press mo yung itong PTT, yung post to talk, mag-pitik o mag-fluctuate yan. Okay? Ha? So, wala namang yan wala interference yan, tsaka isang pitik lang yan. Hindi marinig ni Toyang yan. Pumipitik. Pumitik itong ampere, tapos yung battery hindi gumagalaw. Medyo may konti siya, pero wala kang mapansin na galaw. Ibig sabihin, gumagana or full capacity pa yung battery namin. Malakas pa yung power. Kasi kung mahina yan, ito, pag pinres natin ito, dito sa akin, nagtatransmit siya. Ito. Press. Yung, pagka mahina na yung battery na yan, yung ating voltage meter, nagda-drop yan. Nagda-drop, siyempre, pag hinatak ngayon yung power galing sa battery, bumabatak ngayon yung kasabay ng ampere, tsaka yung volts, bumababa. Pag bumagsak yan ng mga 10%, ano bang 10% ng 24 volts? O, mga
2.4. Kung umabot na yan ng below 24 na, ibig sabihin yung battery mo ay hindi na kayang supplyan ng required na oras yung system mo. Ganun yan. So, pag pinitik natin, yung ampere meter lang gumalaw, itong voltmeter naka-steady pa rin siya. Pag pinatagal pa natin yan na naka-DC operation niya, babawas yung power, yung charge ng ating battery. So, unti-unting bumabagsak yan pagka hindi mo talaga ibalik o pinatagal mo yung naka-DC operation lang siya. Okay? So, confirm mo na okay yung battery mo. Ngayon, while nandito na rin lang tayo sa DC operation pa siya, gagawin natin itong weekly DSC test call. So, maggawa tayo ng test call to Sure Station gamit ang battery power. Okay? So, sa DSC, habang nandito pa tayo, okay? Habang naka-on para hindi tayo pabalik-balik. Yung paggawa ng DSC test call, unang-una, hanapin mo yung istasyon na gagamitin mo. Kaya nandito kami sa Chile. So, ang gagamitin ko ngayon ay itong sa Valparaiso. Okay? Which is, yung kanyang MMSI ay 007251860. So, yung MMSI na yan yung mobile identity ng station, ng ship station, tsaka coast station, which is parang ano yan, kung dito sa mga radio system, para siyang direkta mo siyang tawagan yung station ba, yung telephone number, kung equivalent yan sa landline, kumbaga. So, dito sa barko, sa halip na mag-broadcast ka ng boses na tawagan mo yung station mo, station calling, ganyan. So, direkta mo siyang kontakin yung station na yan. So, gagawa tayo ng hiwalay ng video tungkol dyan sa MMSI na yan. So, dito muna tayo sa ating testing ng digital selective calling. Yan yung DSC na yan, ibig sabihin. Yung gagamit ng MMSI. So, naka-DSC siya, iset natin. Then, dito tayo sa ating menu. So, again, yung menu niya, kung alin yung gusto mong function, direkta sa number sa keypad, which is, ang gagawin natin ay non-distress call. Nandito yan. Sa ibang equipment, hanapin nyo lang kung saan yung may test call dyan. Meron dyan. So, enter tayo. Okay. So, ang pipiliin natin ngayon ay ito. Enter. So, magsiselect ka na ngayon. Yan yung anong tawag ang gusto mong gagawin. So, since safety routine yung ating hanapin, yan, individual, safety, test. Yan yung tatlong function yan. Safety call, individual, tatawagan mo yung station na yun, then test. Then, i-type in mo yung address. Enter mo na. Yung address, nakaset na kasi yan yung last na ginamit ko nung nag-test ako. Kung gusto mong gagamit ng ibang station or ibang barko yung kontakin mo, dito mo i-type ngayon yung MMSI or yung kung sa ano pa, yung telephone number. Yun yung direkta mong kontakin. So, enter. Okay? Enter. Dito lang yung keypad niyan. 00725 1860. Ngayon, na-enter na. So, pipili ka ng frequency. Sa atin, since malapit lang ako ngayon sa Valparaiso, dito lang ako sa MF or medium frequency na ang gagamitin ko. Siya nga pala, bago ka gumamit ng frequency na yan, i-confirm mo dun sa station na yun na kukontakin mo kung yung station na ba na yan ay nag-ooperate dun sa frequency na pinili mo. Kagaya yan, nandito kami sa Chile. Tapos, iba, Valparaiso, yung gagamitin ko. So, mag-confirm mo na yung station na yan ay nag-ooperate sa 4 MF radio, MF frequency, ito, tsaka HF frequency hanggang 16. Ang MF yung 2, yung 2 MHz, yung above, yung 4 hanggang 16, yan yung HF na yan. So, gagawa tayo ng ibang video tungkol dyan sa mga anong kaibahan ng MF, HF, tsaka VHF na yan. Kasi, kung gagamit ka ng ibang station, magtaka ka, yung frequency yung ginagamit mo, yung pala, yung station na yan ay hindi nag-ooperate sa frequency niya. Halimbawa, itong Antofagasta. Ito, sa Antofagasta. So, itong publication ito yung digital publication ng 1345. So, sa Antofagasta, nag-ooperate lang siya sa HF 4 MHz.
So kung gagamit ka ngayon dun sa 6, yung 6 band, yung 6 MHz band, so ganyan, hindi mo makontak yung Antofagasta. Dito lang siya sa 4 tsaka 2, yung MF na 2 tsaka HF na 4. Samantalang yung Valparaiso, lahat ng hanggang 16 bands, nandyan yung nag-ooperate siya. So yan lang, i-confirm mo doon sa iyong publication kung yung station na gagamitin mo ay nag-ooperate ba dyan sa frequency na pipiliin mo. Okay? So balik tayo. Okay, so dito tayo magpapalit ng frequency na yan. Enter. So anong frequency ang gagamitin mo? Dito yan. So sa ngayon, dito lang tayo sa medium frequency, yung 21875. Enter. Then call na. Pag click mo yan, yun na yun, magsisending na siya ng test call. Then abangan mo doon sa printer. Okay? Enter. Ayan na. Transmitting na siya ngayon. Transmit siya ng DSC test call to shore station. Tapos, volumean mo konti para, yun, different siya. Different siya noong send na message. Volumean mo para marinig mo yung acknowledgement o reception. May magkakaibang tunog yan eh. Abangan mo lang. Ayan. Ayan, tunog na yan. Yung parang rapid siya na Morse code. Ayan, tapos mag-iilaw. Ayan, nare-receive ngayon. Ito na yung acknowledgement mula sa shore station. Tapos i-cancel mo siya. Kasi pag hindi mo i-cancel yan, mag-iingay at mag-iingay yan. Cancel. So, na-confirm mo na ngayon na yung equipment mo ay makakapag-send ng distress call, DSC call, or tawag man gamit ang battery. So kung makikita natin ngayon, yun, medyo nagda-drop na siya. Kanina 26 volts ito eh. So since gumagamit tayo ng kuryente dun sa battery, naka DC power pa rin siya. So nagda-drop, nasa 24 volts lang. O, normal pa rin yan kasi 24 volts yung normal nito eh. Okay, so na-confirm na yung battery na gumagana siya. Yung connection mula sa battery room papunta dito sa yung console ay intact. Confirm siya. Ayos yung lahat ng system. Ngayon, huwag mong hayaan na nakailaw yan. Kasi pag dinayaan mo yan, madidrain yung battery mo ngayon. So, ibalik. Pagtapos ng test, huwag mong kalimutan na ibalik yung system mo dun sa AC. Kasi by default, AC talaga ang magsusupply niyan dapat. So, ibalik natin. Ayan. Tapos ito, pati itong charger, ibalik mo rin yung charger na yan. Okay, ayan. So, ganito ang gawin natin. Switch on mo lang ulit. Ayan, nawawala yung DC operation na yan. Ayan. So, itong charger din, ibalik mo rin para yung ating battery ay bumabalik sa kanyang, balik dun sa full charge na, ano yung kanina, 26.0 volt. Okay. So, switch on. Ayan, bumabalik yung nag-float siya. So, ano yung floating tsaka equalization na yan? Itanong mo sa mga chief engineer. Alam nila yan. Anong ibig sabihin ng yung amperage naman natin, bumabalik sa, kasi dito yan, nag-below zero siya. Tapos bumabalik siya ngayon, yung charger, gumagana. Okay? Tapos, yun, nag-26 volt ulit. So, yung nagsusupply ngayon, yung nire-reading niya, yung galing na mismo, yung may AC power na. Okay? Then, hindi pa tapos kasi ang tinest natin sa DSC test call yung through 24 volts pa lang yun. Magti-test ka rin. Actually, ang ginagawa ko dito, unang iti-test ko kasi weekly lang naman to. So, unang iti-test ko yung DSC test call to shore station galing gamit ang AC power. Tapos pagka nagkaroon ako ng acknowledgement, i-off ko yung AC power para battery lang gumagana. Gagawa ulit ako ng pangalawang test gamit ang DC power. So, gagawa tayo ng panibagong test. Yan ulit yan. I-call mo ulit. Enter. So, AC power niya ngayon. Call. Yan mo lang. Hindi naman makukulitan yung automatic naman yung shore station eh. So, hindi sila makukulitan na panay test mo ng test. Okay? So, yan. Nasisend siya ng transmission test. Then, abangan mo ulit yung tunog. Parang rapid na Morse code. Yun yung tunog ng DSC. Reply. Kung mabuo yun, yun, ibig sabihin maganda yung transmission. Kasi minsan
Ririnig mo yon pero maputol yun, hindi siya makareceive ng ayan. Ayan oh, yan yung tunog na yan eh. Tapos, pagtapos, oh yun, mag-iilaw siya. Tapos print ng receive message. Pati dito sa screen, receive message. Okay? So, cancel mo. Back to cancel. Then, pagdating ngayon sa yung logbook, dito sa yung records, magiging ganito ang hitsura niyan. Okay, tika, bakit biglang naging gabi na? So, kanina kasing hapon, nung ginawa ko yung demonstration, tapos inedit ko ngayong gabi, naisipan ko na idugtong o dagdagan nung papakita ko sa inyo dito sa record. Okay, so kung sakaling may akit sa inyo na Port State Inspector, tapos hanapan kayo ng proof ng inyong DSC test call, titingnan yung records nyo, may pakita kayo na may kinandak kayo na DSC test call, hindi lang sa AC, pati na yung inyong through emergency power, yung batteries, gamit ang batteries. Then, naka-receive kayo ng acknowledgement galing sa shore station. Ngayon, kung hindi siya satisfied dito sa printout na ito, gusto talaga niya doon siya, kasi ito, nadadaya daw ito eh, pwede ka daw gumawa tapos i-print out. So, dito talaga sa equipment, hindi mo madaya yan, hindi mo ma-edit ito. So, dito din yan titingnan niya sa logs. Balik ka sa menu, tapos doon sa logs. So, yung number 4. Yeah, dito sa receive others, wag yan sa distress. Dito sa receive others kasi dito yung safety, mga DSC test call, dito yung nare-record yung log. Enter. Nandiyan, makikita natin. Wait a moment. Lalabas yan eh. Yun na yun. Yun na yung yung dalawang test na ginawa natin kanina lang. Yung 1952 tsaka 1947. 1952 tsaka yung isa ay 1947. Ang oras yan UTC na oras. Hindi yan taon. Tapos, gusto talaga niyang makita yung message. Enter mo. Yan yun. Kung ano yung lumabas dyan sa screen, yan din yung napiprint out dito sa papel. Yan. Okay? And then, itong logbook namin, may format na siya. Naka-format na yung mga fill upan. So, itugma mo lang kung ano yung na-print out dyan, yan din yung sulat mo dito sa logbook. Sa ibang kumpanya, baka ibang itsura din ng logbook ninyo. So, nasa paano mo i-record. Depende nila kung paanong sistema sa inyo dyan. Okay? So, ganito. Nag-remarks na nakapag-send ka ng DSC test call. So, ganito lang. Then, yung logbook namin, isang petsa, 2 page. Kasi sa pangalawang page, nandoon yung mga karagdagan pang detalye. Kagaya niyan, yung daily test na dapat gawin. So, ang ginawa natin kanina ay yung likot ito self-test ng equipment. Yun yung self-diagnosis. Tapos, yung unload, offload ng battery. Yung reserve battery, yung emergency power. Na-confirm mo, nag-check condition na na-conduct mo yung test na yun. Okay? So, okay, yung in good working condition. Then, yan, may oras pa sa amin So, again, sa ibang kumpanya, iba rin yung format Then, kung record pa ng voltage dyan, nakasulat pa dyan. Tapos, yung condition niya, kasi maintain siya sa floating charge Nakailaw yung green, di ba? Yung green dito sa baba. Ayan yung float. So, itanong mo na lang kay Chief Engineer, anong ibig sabihin yan para maipaliwanag sa'yo, yung float na yan. Okay? So, ganun lang. I hope mayroon kayong natutunan. Kung may katanungan pa, maaaring mayroon akong hindi nabanggit or may kulang akong na-explain. So, susubukan nating i-explain kung sakaling may comment niyo dyan sa comment section. Maraming salamat.